Mga master, usapang loan moratorium muna tayo dahil po dito sa memorandum galing po kang Yusek Ann Sevilla ng Department of Education at kang ASEC Attorney Edson Byron C. Guidelines po ito sa loan moratorium implementation. Ito na po yung na-request na Department of Education galing sa mga private lending institutions. So ang sagot po dyan ay ito po, ito po yung request, 1 month moratorium para sa lahat ng personnel at 3 months naman para sa mga personnel within the calamity areas na declared by appropriate government agencies. Ang tinutukoy po dito na calamity ay yun pong nangyaring mga bagyo na pumasok po sa bansa. So mayroon na pong response ang iba't ibang mga private lending institutions. Mayroon na pong listahan ng mga handang magbigay ng loan moratorium sa kanila pong mga borrowers. Ito pong una ay listahan ng mga nagbibigay ng 4 na buwang moratorium. 1 buwan para sa lahat ng kanila pong mga borrowers regardless kung saan po sila nakatira, at 3 buwan para sa mga borrowers nila na nakatira sa mayroon pong declared calamity. So nangunguna po talaga dyan ang DepEd Provident Fund kasi DepEd mismo ang pondo po na yan. Yung DepEd po na mga division offices ang nagpapautang po dyan. So sila po 4 na buwan, wala pong other conditions. So ibig sabihin sila po ay pumayag doon sa walang interest sa loob po ng 4 na buwan na moratorium. Ito naman po para sa 3 buwan lamang. So meanings to say, para lamang po ito sa mga apektado ng bagyo. Yung mga nakalista po dyan, kabilang po ang Land Bank of the Philippines. Para po sa mga nandoon po sa mga areas declared na apektado po ng typhoon. So sila po 3 buwan moratorium. Wala pong ibang conditions. Ibig sabihin pumayag po sila sa request ng DepEd na walang interest. Ganun po yung ating assumption kasi wala po silang conditions dito po sa moratorium na ibibigay. 3 buwan para sa mga apektado ng bagyo. Ito naman po ay 1 buwan na moratorium. Ito po ay para sa mga miyembro po nila, apektado man o hindi doon po sa bagyo, 1 buwan na moratorium. Wala din po sila binigay na additional conditions. So ibig sabihin pumayag po sila sa request ng DepEd na wala pong interest sa panahon ng moratorium. 1 buwan po, regardless kung saan kayo nakatira, basta borrower kayo ng mga bangkong yan, 1 buwan na moratorium. Meron naman po mga nagbibigay ng moratorium pero ito po ay sa pamamagitan ng refund at mangungulikta po sila ng interest. So ito po ay listahan ng members of Chamber of Thrift Banks. So kapansin-pansin po dyan ang China Savings Bank, at China Bank Savings, City Savings, City State, First Consolidated, Legazpi, Malayan. Sila po miyembro ng Chamber of Thrift Banks. Yung moratorium sa kanila ay sa pamamagitan ng refund. Mangungulikta po sila ng interest during the period of loan moratorium. So principal amount lamang yung magiging refund dyan dahil sila po ay mangungulikta ng interest. So dahil through refund yung moratorium po nila, ibig sabihin ay magdideduct pa rin sa sahod ng mga DepEd personnel ang monthly amortization para po sa mga bangkong ito. So for January or until sa period po ng moratorium na ibibigay po nila ay nakadeduct sa sahod yung amortization. Tapos si borrower na gusto pong mag-avail doon po sa moratorium ay makipag-coordinate sa bangko. Makipag-coordinate siya as to how to apply for the loan moratorium. Kapag nag-apply po ay ang mangyayari po dyan, i-refund ni bangko papunta sa mga borrower yun pong payment sa principal amount ng loan. So hindi na po buo yung amortization ninyo. May matitira po doon sa bangko na pambayad sa interest
for that particular month kasi sila po ay mangungulikta ng interest. So if ever 5,000 yung amortization mo, tapos for that month mayroon pong interest na 2,000 yung balance ng utang mo, so 3,000 na lamang yung i-refund ng bangko sa inyo kung kayo po ay mag-avail sa moratorium. So coordinate with your bank doon po sa mga nabanggit na kalista para po kayo ay maisali doon po sa refund na kanila pong ibibigay. The next question now is kung kailan yung refund. Of course, after po makagawa ng remittance ang inyo pong agency. Of course, wala pong i-refund si bangko kung wala po silang natanggap na remittance. So, for example, for the month of January, if ever po na month of January, then makaka-remit si agency. No? So, possible po pagdating ng February ay papasok yung refund doon po sa inyo sa pambayad sa principal amount. So, kung February na nang mag-remit ang agency, ay medyo madidelay po ng konti yung refund niyo. Kasi depende po, no? Nakadepende po si bangko sa remittance ng inyo pong division. So, ganun po ang mangyayari dito po sa loan moratorium na pinangako ng DepEd na request sa mga bangko. At ngayon ay ito po ay sisimulan po pagdating po ng Enero. May mga link po na nakapaloob doon sa mga pinakita po nating listahan. Pwede po kasing i-access po yun para sa update. Baka po kasi madagdagan yung listahan ng mga bangko na nag-o-offer ng loan moratorium. So, yun po ay mangyayari, magsisimula po January 2025 para po sa mga kabilang doon sa may 4 months, no, kung kayo po ay apektado ng bagyo, 4 na buwan kung pumayag po si PLI na mag-offer ng loan moratorium sa inyo. So, yun po ang update, no, galing po sa DepEd dito po sa hinihintay na loan moratorium for DepEd personnel.